Mga kapatid, ito ang ilan sa mga pinakamalaking balitang dapat niyong malaman dito nga sa Newsroom Now. Dumating na sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Budget Secretary Amenah Pangandaman at si dating House Speaker Martin Romualdez. Tiniyak ni Romualdez ang kanyang buong pakikipagtulungan sa ICI kaugnay nga ng mga aligasyon sa proseso ng pambansang budget. Si Secretary Pangandaman naman at ilan pang mga DBM senior officials kabilang sa mga resource person sa nagpapatuloy nga na investigasyon ng komisyon. Sinabi niya na nais malaman ng ICI ang proseso ng National Expenditure Program, paano raw ba ito nagiging General Appropriations Act at paano nare-release ang budget. Irerekomenda niya rin na silipin ng COA kung ang mga proyekto ng bawat ahensya ng pamahalaan ay natutupad ng tama. Dapat daw ay nabubusisi ng implementing agency sa mga project bago ipasa sa DBM. Lusot na naman sa Kamara ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget sa 2026. Binida ni House Appropriations Chair Mika Swansing na wala silang inilagay na pondo sa flood control projects. Nilipat daw ito sa tatlong pangunahing sektor: edukasyon, kalusugan at agrikultura. At dahil dito, 1.28 trillion pesos na ang magiging budget ng Department of Education sa 2026. Itong pinakamataas na budget ng DepEd sa kasaysayan. Pero sa kabilang banda, ilang kongresista rin naman ang umalma sa pagpasa ng 200 billion pesos na unprogrammed funds. 12 sa kanila ang bumotong hindi pabor. Kabilang dyan ang Akbayan Party List, Makabayan Bloc, Mamamayang Liberal Party List, pati sina Congressman Kaka Bag-aw, Edgar Erice, Crisel Lagman, Leandro Leviste at Paulo Marcoleta. Giit ng Makabayan Bloc, pagpapatuloy lang daw sa korap na pork barrel system ang inuprabahang pondo at mapapalakas pa ang sistema ng korupsyon. Pero ayon kay House Speaker Bogie D, may transparency naman daw ang bawat proseso sa pagpasa ng budget. Ito sa mga motorista, suspendido po muna ang no-plate fine o yung multa sa mahuhuling mga walang plaka o gumagamit ng improvised at temporary na plates. Iginiit ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao na hindi makatarungang pagmultahin ang mga motoristang hindi pa naman na-i-issuehan ng plaka. Magiging mahirap daw ito sa mga maliliit na negosyante at delivery riders na umaasa sa kanilang mga sasakyan para sa kabuhayan. Sa November 1 kasi sana nakatakdang umpisahan ang pagpataw ng 5,000 pisong multa sa no-plate na protocol. Yan ang ilan sa mga balitang dapat niyong malaman at abangan dito nga back-to-back sa una sa lahat 5:30 p.m. at Funtime Pilipinas 6 p.m. dito sa TV5. Ako po si Nikki De Guzman para sa Newsroom Now.